Yan yung towel. 50 yan. So itong higa niya sa baba. Ang sakit sa likod. So hindi ko kaya. Hindi ko kaya higaan siya. Tapos extension wire. Ganyan. Oops! Anong nangyari? Bago yan? Alamin muna natin anong mga nangyari before that. Ayun na nga, solo. Kakalapag lang natin, no? Lilipat tayo ng bus. Sakay tayo ulit sa bus. And then pupunta tayo sa arrival. Bye! Hindi naman parang mga ano dito. Magpipilitan. Wala ko yung mag-walk. Ay, lakad-lakad lang. Maghanap ng tricycle papunta ano. Kasi tingnan natin para naman tayo magbasa. May mga tricycle dito. Solo. 150 daw ang solo. Kumuha tayo ng solo. 150. Dumiretso na tayo sa Tourist Information Center at doon na rin ang registration at binigyan na rin tayo ng ticket pabangka. Madali na lang, meron talaga silang guide kung saan na didiretso at may mga direksyon. Mabilis lang. At heto nakasakay na tayo sa kanilang bangka going to Boracay. 7 minutes lang yung biyahe natin papunta sa isla and darating na tayo agad. Kasakay na tayo ng e-trike. Papunta na tayo sa Red Tours. Nakasulok-sulukan pala yung nakuha natin. Hindi pa ba di nawawala na tayo. Inuna pa kasi natin yung map. Pero syempre relax lang tayo sa paglalakad. Nawawala na tayo. 10 minutes pa ang walk para mahanap natin yung hotel. Okay. Sige, pagbigyan. So ayun na nga, mas nagmagaling pa ako sa driver. So sabi ko, dito na yun kuya, di according sa map. So binabawa niya ako sa Alipapa. Kaya pala, mali pala yung mapa na binigay ng Google kasi hindi mahanap yung hotel. So pagod na ako, mga 15 hours, 15 minutes akong naghanap ng hotel. Buti na lang maganda yung view na nadaanan ko. So sa gilid na lang ako ng dagat nagdaan at naghanap ng hotel. Ito yung mga nakita ko while walking. Marami na habang daladala ko yung mabigat na maleta ko para mahanap ang hotel. So sana ito na ay hinahanap ko. Try natin pero ito na nga. Hanapin natin. Lakad. Hindi mauna. Mag-isa. Hangin. Dagat. Enjoy lang ang place. Maraming tao. So finally nahanap ko rin yung tutulugan ko na kwarto. Tapos eto, naglalakad muna ako sa labas. Maraming mga pa-event. Ganito pala yung Boracay. Katabi niya, libre lang yung dagat. Bahala ka na kung saan mo gustong pumwesto, kung saan mo gustong maligo. Ang mahalaga, meron kang hotel na tutuluyan. Yung mga may ganyan, yan yung mga malalaking hotel na meron silang sariling area na talaga na hindi ka naman pwedeng humiga-higa doon sa kanilang beach chair. Pero doon sa unahan, pwede ka na doon kahit saan ka basta meron ka lang maupuan. So available din itong mga Boracay Castle na ito, sikat-sikat mula umaga hanggang gabi. Meron din namang mga nagpa-party sa tabi. Halos lahat ng mga restaurant dito may kanya-kanyang gimmick para kumita. Then early in the morning, nag-breakfast tayo. Nag-avail tayo ng buffet, breakfast buffet. Magpapatato tayo dito sa Jones. Ewan ko bang, bala ko lang naman maglabada pero bakit uwi ako sa papatato. So ito na, nandito tayo sa Jones Tattoo. Ayan, unang latag is 5,000 daw ito pero nauwi tayo sa 6,000 kasi nagpadagdag tayo ng parot at nagpadagdag na rin tayo ng Virgo na sign. So 1,000 yun. So ganun yun. So 6,000. Hindi naman masakit in fairness yung pagtato kasi nilagyan niya naman ng anesthesia. Anesthesia talaga. Yung pampamanhid and mga 4 na oras ito na pagtatato. Masakit na yung balikat ko tsaka So ayun, nakahanap na tayo ng bagong room. Lipat na tayo mamaya.
Mag-check out tayo doon sa kabilang hotel. Kukunin natin yung mga gamit. And finally, nakahanap na rin. Katatapos ko lang pala magpatato. Ito yung tattoo ko. So, nakahanap ako ng magandang bed, magandang tulugan. Diyos ko, thank you Lord. So, alis muna ako, no? At meron ng kape. At meron akong tubig na maiinom. Finally, ngayon pa talaga. Kung saan pa uwi na ako bukas. So, bye-bye! Punta muna ako sa kabilang hotel. Mag-check out muna ako dun. Bye-bye! Ito pala yung kalunos-lunos nating higaan, no? So, parang di naman natin masyadong deserve. Sabi ng may-ari na napatayin nyo ito. Never naman lumamig. Tapos ang ilaw, ayan, dishiller, no? So, yan yung towel. 50 yan. So, itong higa niya sa baba. Ang sakit sa likod. So, hindi ko kaya. So, lalabas na tayo. Mag-check out tayo. Wala naman tayo naiwan dito sa CR, no? So, bye-bye! So, meron tayong maleta kasi tayo lipat bahay. 2 nights natin doon sa Chaka na hotel. Ito na. Equivalent siya sa 1 night dito. Pero meron ng breakfast. At least naman, meron na siyang locker. Ayan, maluwang yung space. 2 pang bed. Diba? Oo. Diba? Tapos maganda pang CR. Bakit nakalock? So, nakalock siya. Ayan. So, itong CR nila. Meron pang dryer. Kompleto. Maganda. Diba? Kesa doon sa scam masyado. Thank you Lord anyway. So ayun na nga, nag-decide na ako maglipat ng room ng hotel. Bahala na nagastos ko. Kasi mas komportable. Na pag-isip-isip ko yun yung panahong 4 na oras ba naman ako walang ginagawa abang nagpapalato. So umikot-ikot na rin ako at na-realize ko na marami palang mga paninda sa paligid-ligid. Lahat-lahat na ng tindahan sa Boracay. And going ako sa mall. Di mall daw. Pero bago yan, meron nagdaan ng cake. Masasarap. At, eto pala ang e-mall na sinasabi. Akala ko anong mall. Diyos ko. Mga ganito lang din pala. And finally, for our second day, nakahanap din tayo ng sunset. Ito yung inaabangan nating sunset. Alas 5 ito. Buti na lang lumabas ako ng maaga kasi pagdating ng alas 6 na nasa Google na sunset, wala na pala talagang araw yung sunset na yun. So this is just so perfect na tamang-tama lang yung sunset. Okay, hindi madilim, hindi maliwanag. This is our last day here. Ito yung pinakahapon natin dito and we are waiting for the sunset dito sa Boracay. Hello! Maganda po ang sunset ng Boracay. Malalaman natin yan. And tomorrow, mag-isa lang tayo nagbiyahe dito and tomorrow we will aalis na tayo dito. Pero meron pa tayo isang tour para bukas. Okay? So this is the sunset. Na nakuha natin dito ay magpa-picture sa mga bata na lokal. Kasi bibigyan mo lang sila ng kahit magkano at masaya na sila dun sa ibibigay mo. So if you're wala kang taga-picture, hanap ka ng bata na taga dito. Kasi magpipicture sila sa iyo. Tulad na may bata doon na nagpipicture, ganyan. Kahit saan yung mga bata doon, utusan mo na lang. Bahala ka na mag-adjust sa kanila. So ito na nga yung sunset. And our last day dito sa Boracay, mag-isa. And lesson learned na natutunan natin dito is yung power of language talaga. So biyahin natin ito na mag-isa tayo, biyahero bold. The power of language is very much important. Kasi kapag mahina yung language talaga, mahihirapan ka. So dito, mas madali yung language natin kasi nag-Ilonggo tayo at nagtatagalog tayo. Naiintindihan ng lahat ng kausap natin at ang mga bagay-bagay ay naging madali lang. Unlike yung pag-Taiwan natin na ang language natin doon is kailangan mag-English and hindi naman nakaintindi yung iba doon. So,
dito sa Boracay na nakikita natin commonly mga Filipino yung mga turista dito. At ayan, naglalayag na naman sa likod natin yung mga parao. Pinabayaran niya nila. Overall, na experience natin dito, nagkamali lang tayo sa booking ng hotel. Parang nilagay ko na rin sa video na ito yung hotel na na-book natin, na ang ganda-ganda siya sa picture, sa Agoda, pero pagdating natin sa personal, hindi naman pala maganda. So yun yung problema natin. Kaya on our second day, lumipat kaagad tayo ng hotel kasi wala akong tulog buong gabi kasi ang tigas-tigas ng bed. Parang mga rehas lang siya, tapos nilagyan lang ng foam, diba? Tapos nakuryente pa ako dun sa extension wire nila, so sabi ko no, hindi pwede. So lumipat ako ng hotel, times 2 yung price, pero at least naman meron na yung libreng breakfast at komportable tayo doon. Nilagay ko rin dito sa video kung ano yung hotel na yon. It's El Centro. So basically pumunta tayo dito sa Boracay para malaman natin kung ano yung mga dapat gawin kapag dinala na natin dito yung mga kids sa mga pamilya ko. So para ganon, kailangan mauna dito para alam ko na mga pasikat-sikat pagdating ng panahon. And I'm so happy I'm here. Maraming salamat sa panonood. As you're witnessing the Boracay sunset. Ito yung sunset, walang sun. Diretso na siya set. No? So, tsaka. Bye-bye! I miss you guys. See you in August. So, this is Boracay kapag tag-ulan. Wala kang magagawa kasi maulan. Ganyan lang siya. Umuulan. Wala mga taong naglalakad. Ganyan siya, malungkot. Maulan. Pag wala namang ulan, ang mga tao dito nagtatakbo. Nagpipicture-picture dito sa kayak, ganyan. Pero parang malabo yatang iinit ito. May land tour pa naman sana ako ngayon. Pero ganyan ang dagat. Madilim. Akala ko dati pag Boracay masyadong maputi talaga, like very puting-puti. Pero hindi naman. Edited lang pala yung mga picture nila. Yun lang, malawak yung dagat, plain. Mula doon hanggang doon sa dulo talaga. Plain siya. Pero yung tubig di naman nag-aanong kalinawan. Mas malinaw yung sa Sumilon Island sa Cebu. Feeling ko hindi yung maiinit hanggang mamaya, no? Magbe-breakfast na lang tayo dito kasi maulan sa labas. Ito pa rin tayo sa El Centro. Last day natin ngayon, no? Hi, good morning. Andito pa rin tayo sa El Centro. Wala tayong gala kasi maulan. So hindi tayo makakagala ngayon kasi maulan. Yung last day natin, uwi tayo mamaya mga 11. So ganyan ang Boracay pag maulan. So stranded tayo dito sa Creek Boracay, no? Stranded tayo kasi sobrang lakas ng ulan. So dito na muna tayo, magkape-kape na muna tayo dito sa tabing dagat. And dito tayo sa dulo. Bumili tayo ng 2 shot ng espresso. Tingnan natin. Kasi naaantok tayo, napapagod. So sa ulan, papunta tayong port.
Meron tayong round trip ticket sa port, so okay lang. Pero pakiyak mo kayo sa port. Ito tayo sa harap ng airport na Tatiklan. Mag-lunch muna tayo sa bagay. Alas 3 pa naman yung flight natin. Na-drop na rin natin yung bag natin lumabas na tayo. O din nangyari tayo ng food. I don't know. Anong concept? Maraming mga flag, maraming mga ganun-ganun. Ayan, maraming. So, in-order natin tortang talong at saka batchoy. Tingnan natin. Kasi di ba parang ilo-ilis masarap na batchoy siya. No? So, we will know. Malalaman natin mamaya. Sana safe lang ang flight natin. Masyadong maulan. Grabe. Mamaya alauna. Ang lakas na naman ng ulan. Tapos ang payong ko nilagay ko na pala sa ano. Nilagay ko na ang payong ko doon sa check-in. So, wala na. Basa na ako. So, mamaya mag-awit ako doon. Ano. Nandun na i-bag draft ko na. Draft talaga. Bag draft ko na yung ano. ang bag ko doon, check-in. So, alam mo ba, dalawang add luggage pa nalagay ko. So, 40 kilos yun. Pero, 10 kilos lang ang napadala ko doon. Nakita pa ang Cebu Pacific ng 30 kilos. Ganun talaga. Batchoy for mainit na. Ay, malamig na panahon. Touchdown Davao with our purple or Barney. Thank you, Lord, for the story.